Welcome! Sabihin mo nga sa katabi mo, huy, masaya akong nandito ka. Sa kabila mo din katabi, huy, masaya ako nandito ka. And ngayong araw po, last week na ng taon. Sinong masayang last week na ng taon? Ngayong araw. Amen? Wow! Sino dito ang excited na marinig ang salita ng Diyos? Oh, talagang excited ah. Sino naman dito ang ready nang tanggapin ang huling deklarasyon ngayong huling taon na to? Amen? Talagang excited. Pastor, excited lahat. Bago ang lahat, meron po bang first time? First time. Pwede po bang tumayo ang first time? Sige po, tayo po tayo. So yan. Uy, tatlo. Pwede ba natin silang kawayan or kung kalap... Hi guys. Welcome po dito sa Jesus the Anointed One Church Mataas na Kahoy. And hindi po natin pinag-uusapan dito yung religion. Wala tayong pake sa religion. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung relationship natin sa Lord. Amen. Amen. Sino ditong naniniwalang mangyayari at mangyayari yung idineklara sa Kanya? Di ba for ang daming weeks na ang topic natin ay deklarasyong supernatural. At sino ditong nangyayari na yun sa buhay niya? Amen. Bago po ang lahat, tara po munang tumayo at ideklara po natin ang ating calling verse. Okay. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Because Jesus, He is the anointed one. Ideklara din naman natin yung 10 culture and J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Sige, pwede na po tayong umupo. Sino talaga ditong excited? And sino ditong masaya siya kasi magtatapos na yung taon na to, ngayong taong 2024, sinong masaya? Parang hindi Mamaya magiging masaya tayong lahat. Amen? Lahat tayo madaming pinagdadaanan dito. Madaming pinagdaanan ngayong taon. Sino madaming pinagdaan dito? Grabe no? Grabe ang 2024. Pero mas grabe ang Lord. Amen? And kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, this 2024 is still, ang Lord, faithful pa din sa'yo. Faithful pa din sa akin. Faithful pa din sa lahat sa atin dito sa church na to. Amen? And sino naman ditong ready nang pumasok ng 2025 na alam niya sa sarili na siya'y strong enough para harapin yung 2025? Amen. And ngayon naman, 'di ba? For the last week, ang dami nating pinag-usapan yung supernatural increase. Pero bago 'yon, pinag-usapan muna natin yung pinakaunang deklarasyon, yun ay supernatural fire. Ang supernatural fire po, lahat naman po tayo naka-attend, amen. Ang supernatural po, ito yung dinesire natin sa Lord na yung fire na gagamitin natin para mas makapaglingkod sa Kanya ng sobra-sobra. Amen? And pangalawang declaration, supernatural breakthrough. Sino may breakthrough dito? Wow! May manlilibre mamaya. Ito naman yung mga strongholds or mga bagay o tao na kailangan nating alisin sa buhay natin para mag-overflow yung blessings and favor sa buhay natin.
Sino dito nag-overflow na? Yung favor ng Lord. Amen? And yung pangatlong declaration, supernatural move, na tinuro ng ating Pastora Jen, na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, kahit anong pinagdadaanan mo, still, ang Lord hindi natigil kumilos sa buhay mo. Amen. And last week, pinag-usapan din natin ang supernatural increase. Ito yung niremind tayo na forget the foremost thing. Joke lang. Hindi, na mahal tayo ng Lord. Amen. Mahal tayo ng Lord. At dapat wala tayong takot na bitawan o alisin yung pinabibitawan sa atin ng Lord. Bakit? Kasi kasama natin si Jesus eh. At hindi mawawala yung pabor. Yun yung pangako ng Lord. Hindi mawawala yung pabor sa buhay mo. Kaya wag kang matakot na bitawan yan. And ngayon namang araw na to, pag-uusapan natin, ang huling deklarasyon is, I declare supernatural victory. Amen. Sige, bago ang lahat, tara mo nang yumukot, pumikit. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat, God, sa araw na to, sa mga taong to, sa mga nanonood din, Lord. Lord, continue to bless them. Lord, anoint my lips. Masabi lang ang dapat masabi. And Lord God, ikaw lang yung mataas at mapuri ngayong araw na to. In Jesus' name, amen. Supernatural victory. Ang ganda, no? Ang ganda ng topic. Pero ano nga ba? Wow, thank you. Supernatural victory. Ano nga bang victory? Para sa inyo, ano yung victory? Panalo. Panalo. Winner. Tama. Pero ano nga bang victory? Sige. Sabi dito, victory can be defined as overcoming or winning in a competition or struggle over an opponent or difficult problems. Sino ditong nanalo na sa competition? Sana all. Hindi kasi ako sporty. Hindi din ako talented, kaya hindi ko pa nararanasan manalo sa ganyan. Dapat, ako'y lalaban sa singing contest. Ay, hindi nga pinalad. Hindi nga na-testing. Sa church lang na-testing yung kung sinong anong tawag doon? Nakaabot ng pakanta ko last doon pa sa lumang church. Napakabiyaya ng Lord. Napakabiyaya ng Lord para iparana sa akin yun. Pero yun nga, di ba, winning and overcoming. Sinong overcomer dito? Amen. Lahat tayo. At sinong victorious dito? Amen. And sabi dito, difficult problems. Hindi lang siya sa mga sports, sa contest, singing, dancing, or anumang talent, or anumang sport. Hindi lang doon natin pwede tayong manalo. Kasi anumang problema, anumang challenges ang dumating sa buhay natin, ma-overcome at ma-overcome natin yon. Amen. Kasi victorious tayo eh. And dahil anak tayo ng Lord, will ng Lord na mapagtagumpayan nating lahat. And may 3 points po ako na gusto kong i-remind sa inyo paano natin makikita na we are victorious. Paano nga ba? Sabihin nyo nga, paano nga ba? Number 1, victory in Jesus. Sino ditong may Jesus? Taas ang kamay ng may Jesus. Amen. Lahat tayo makikita natin ang victory sa Lord. Bakit? Kasi anak ka ng Lord eh. Alam mo ba na anak ka ng Lord? Amen. Kaya yung dineklara nung nakaraan na overflowing blessings and favor, nasa iyo na yon. Pero kailangan mong manalig sa Lord. Kailangan mong mag-pray sa Lord. Kasi
ang victory na kay Jesus. At dahil anak tayo ng Lord, nag-o-overflow yung victory na yun sa buhay natin. Amen? And sometimes, di ba, dahil nga madaming challenges, madaming problema, iniisip natin na, Lord, mapapagtagumpayan ko pa gato. Lord, ako'y nasasaktan naman eh. Lord, may trauma ako, may anxiety ako, ang hirap ng 2024 na to. Lord, kaya ko ga? Alam niyo, sabi ng Lord, yes, nak, kaya mo. Kasi anak kita. Amen. And gustong sabihin ng Lord na, huwag kang matakot. Kasi ako na yung nauna. Diba sabi nga niya sa John 16:33, sabi niya doon, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Diba? Sinabi naman ng Lord, ang Lord na mismo nagsabi, na dito sa mundo, madami tayong challenges, problema, lungkot, iyak, lahat ng emotions na mararanasan natin, galit. Pero, makikita lang natin yung tunay na peace, yung perfect peace kay Jesus. Diba sabi niya, so that you may have peace in me. Nasa Lord ang peace natin. Wala sa ibang tao. Ang perfect peace, peace of mind, and a peace of heart is makukuha lang natin kay Amen. And sabi niya dito, but take heart because I have overcome the world. Nauna na eh. Nauna na ang Lord. Pinagdaanan na niya lahat ng persecution, betrayal, sakit, lungkot, iyak, ano pa man yan, joy, kasiyahan, kagalakan, lahat. Pinaranas na kay Jesus. Amen. Kaya huwag kang matakot. Kasi kung kaya ng Lord, kaya mo din. Amen. Kung kaya ng Lord, mas kaya mo kasi anak ka niya. Amen. And sabi din niya, ayun nga, huwag tayong matakot. And sabi niya nga diga sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Lord ang lalaban sa'yo. Amen. Imagine, nalampasan mo tong 2024 kasama si Jesus. Sobrang faithful ng Lord. Sinong ramdam na ramdam niya yung ang faithfulness ng Lord sa buhay niya? Amen, no? Kasi ang Lord, kahit anong mangyari, bukas magpakailanman, ang Lord mananatiling faithful. Ang Lord mananatiling ipaglalaban ka. Kaya sa Lord ka na lang, pinaglalaban ka. Amen? Pero yun nga, God will fight for you. You only need to be still. Paano ka magiging still? Mag-pray ka, araw-gabi mag-pray ka. Kung ano ang problema mo, ipanalangin mo dahil ang Lord ang kikilos. Ano nga atin yun? Ay, sorry. Hindi, may puwing ako. Nakalive ba? Sorry, guys. Pero yon, God will fight for you. Tunyeng God will fight for you. Kahit anong gawin mo, kahit anong kasalanan mo, God will fight for you. Amen? Amen. Aba, ang Lord ay magre-remain faithful sa bawat isa. Amen? Kaya wag kang matakot. Wag tayong matakot. And sa anumang dadating sa 2025, wag tayong matakot. 'Di ba sometimes, Lord, nakakatakot na eh. Nakakatakot ng masaktan. Nakakatakot ng mangulila. Nakakatakot ng malungkot. Pero ang perfect peace is makukuha mo sa akin. Ano man challenges sa buhay mo, ang victory mo nasa akin. Kaya mag-remain faithful din tayo sa Lord. Amen? And second point ko po is victory in faith. Sino dito may faith? Amen.
Sino ditong umpisa pa lang ng 2024 may dinedeklara na siya? Sino ditong madami ng answered prayer? Amen. By faith. And kung hindi pa man na-answer ng Lord yung prayer nyo, this 2024, huwag kayong mag-aalala. Kasi God will answer your prayer. Kasi overcomer ka eh. Victorious ka. At kung ano mang idineklara sa'yo, mangyayari at mangyayari. Amen. And alam nyo ba, by faith, kasi this year lang din ako graduate ng college. Sabi ko, Lord, by faith. Kasi ang nangyari po, konting kwento lang, ang nangyari po kasi, bago ako graduate, muntikan na akong hindi makagraduate. Kasi gawa ng thesis namin. At nakaka-bless. So dito nagtitesis. Nakaka-bless ang mga ka-group. Amen? Halos sa school na po kami nung tumira. As in, pupunta kami ng sobrang aga o uwi kami ng gabing-gabi na kasi kailangan namin matapos. Kailangan namin ma-submit before the deadline. Kasi pag hindi mapapalista yung name namin sa gagraduate. And alam nyo po, sobrang faithful ng Lord. Sabi ko, Lord, by faith, gagraduate ako on time. Lord, last year ko pa itong dinedeklara, by faith, gagraduate ako on time. And alam nyo, sobrang faithful ng Lord. Doon sa last day kasi tatlong grupo na lang kami noon. Sa last day ng submission, may kulang pa kami. Alam mo, sobrang faithful ng Lord. Kinulusan niya yung prof na yon, pinagbigyan kami. Para mailista yung name namin. And sa biyaya ng Lord, nakagraduate ako on time. And konting pahinga lang sa biyaya din ng Lord, nagkaroon agad ako ng work. And sobrang faithful ng Lord na sabi ng Lord, Nak, hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pagkukulangin. Kasi naalala ko nun, sabi, yung pumunta po kami sa Asod, parang pinag-pray ako nun ni Prophet Joshua. Kung hindi nakakalam, si Prophet Joshua po yung nag-pray din kay Pastor. And yung tumanim sa akin, sa declaration niya sa akin, madami naman, pero yung parang mas tumagos sa puso ko, ang sabi niya sa akin, ano yun? She is faithful in small things, so the Lord will entrust to her many things. And sabi ko, Lord, paano ako naging faithful sa'yo? Parang tanong ko yun sa Lord, Lord, paano ako naging faithful sa'yo? Kasi, syempre, tao lang ako, nagkakasala ako, hindi ako perfect, nagkakamali ako. Pero sabi ng Lord, Nak, you are faithful. Tapos, parang nag-ano ako sa sarili ko na me and God time. Tapos, ipinaalala sa akin ng Lord na, Nak, faithful ka sa tithes. Kaya mahalaga na faithful ka sa tithes. Kasi, alam niyo po noon, kahit student lang ako, pinapanatili ko na maging faithful ako sa Lord sa pamamagitan ng tithes and prayer. And even yung, di ba, chairman ako ng youth, even yung mga money ng youth, still yung pagta-tithes tama, labis pa. Kaya mahalaga na nagta-tithes tayo sa Lord. Kasi yung way natin para ibalik sa Lord yung dapat na para sa Kanya. And ngayon na nagka-work ako, hindi ko never kong inisip na, Lord, ang dami ko nang mabibili sa perang to eh. Pero hindi eh. Para yun sa Lord eh. Amen? Para yun sa Lord. Kahit maubusan ka, basta para sa Lord, okay lang. Bakit? Ibabalik niya yan ng siksik, liglig at umaapaw eh. Amen? And alam niyo po, isa sa pinagpe-pray ko din sa Lord, na Lord, by faith, madadala ko dito ang buong family ko. Sama-sama kaming magpupuri at maglilingkod sa'yo. And biyaya ng Lord, alam niyo po, biyaya ng Lord, nadala dito yung mama. Dati, na-attend na sila dito, pero yung nabuksan yung life group sa amin, sobrang faithful ng Lord. Sa lugar namin sa Siko, sa bahay namin mismo, nabuksan po doon ng life group. Nakakapag-life group po doon yung mga mamshi. And by faith, sa biyayang ng Lord, kinilusan niya.
ginawa niya. At ang Lord yung nananatili dun sa grupong yon. And ano pa ba yung mga by faith? Lord, by faith, yayaman ako. Amen. 'Di ba? Sometimes, sa nangyayari sa atin, parang iniisip natin, Lord, ang hirap naman eh. 'Di ba? Parang napaka-imposible naman eh. Pero sabi niya nga sa Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Amen. At saka, ang dami na ding sinabi ng Lord sa Bible na walang imposible sa akin. Makakapagtapos ka ng pag-aaral dahil walang imposible sa akin. Yayaman ka kasi walang imposible sa akin. Yung pabor na gusto mo makuha, ibibigay ko sa'yo. Yung mga prayer, yung desire mo, ibibigay ko sa'yo. Bakit? Kasi walang imposible sa akin. Kaya taniman mo, ipanalangin mo, pinagpipray nyo ba? Humina ang boses. Pinagpipray nyo ba? Amen. Dapat, pinagpipray natin lahat sa Lord. Kung gusto mo yung makuha, pagpray mo sa Lord. And alam nyo ba, by faith din, ang dami nang natagtag. Kasi araw-araw po kami nagpipray. Kasi ditong araw-araw nasa prayer works. Di lahat tayo nagpe-pray, amen. And lahat tayo, alam nyo po ba, short testimony lang din ng buong church na sa pinagpe-pray namin araw-araw, ang dami ng pinagaling ng Lord. Ang dami ng inanswer ng Lord sa prayer. Ang dami ng natagtag sa list na yon. Ang daming nakapasa sa board exam. Ang daming pinagaling sa Lord sa finances, sa relationship, sa personal life, o anumang sakit karamdaman, pinagaling ni Jesus. And dahil yon sa unity ng bawat isa. And magandang nasasabi natin siya sa Lord. Kaya wag yung kimkimin. Kasi tinawag tayo ng Lord, di ba sabi nga di ba ang deklarasyon nga kay Pastor, si Pastor ay nag-build up siya ng warrior, ng soldier ni Jesus. And tayo yon. We are a warrior and not a warrior. Amen. We are the soldier of God. Kaya be confident and be proud dahil anak ka ng Lord. Dahil tinawag ka bilang warrior ni Jesus. Amen. And 'di ba sabi din sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Sino ditong nabubuhay sa kanyang faith sa Lord? Amen. Amen. And 'di ba? Sadyang by faith, Lord, by faith it will happen. Ano ba yung mga by faith nyo? Ano yung by faith nyo sa Lord? Lord, by faith, no? Magiging successful ka. By faith, Lord, magiging successful ako. Amen. And always declare. Kasi walang sinasayang na deklarasyon si Jesus. Amen? Dahil mahal na mahal ka ng Lord. And sabi nga niya, kasama mo ko na kahit anong mangyari. Kahit anong dumating sa buhay mo, kasama mo ko. Kaya by faith, maniwala ka. Magtiwala ka. Kahit hindi mo pakita ang solusyon, kahit hindi mo pakita yung prayer, yung answered prayer mo, kahit hindi mo pa nakikita yung future, kung nagwa-worry ka sa future, maniwala ka lang kay Jesus. Amen? So dito naniniwala kay Jesus. Amen. And for my last point, victory in your identity. Sino ditong alam niya yung identity niya sa Lord? Amen. Sino ditong alam niya na siya'y pinahalagahan ng Lord? Sino ditong alam niya na faithful sa kanya ang Lord? Amen. And gusto ko lang i-remind sa inyo you are wonderfully and ano nga yan? Fearfully. You are wonderfully and fearfully made of God. Sorry. Joke ko lang. Hello po.
And yan, sabi nga niya sa 1 Peter 2:9. Sabi niya dito, but you are not like that. Hindi ka masamang tao. Hindi ka pasaway. Kung ano man dinedeklara sa'yo ng ibang tao, ng mga nakapalibot sa'yo na, masama naman ugali niyan. Maarte naman yan. Mataray naman yan. Hindi ka ganun. 'Di ba sometimes ang dami nating na-receive na persecution. Hanggang dyan na lang naman yan. Sinungaling naman yan. Nangungupit naman yan. Hindi ka ganun. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka ganun. Pangit naman yan. Sabihin mo, hindi ka ganun. 'Di ba? Maitim naman yan. Hindi, papapuputin ka ng Lord. Hindi ka ganun. Pag sinabi, mahirap naman yan, aba, hindi ka ganun. Mayaman ka. Amen? And ang pinakamasakit, wala ka namang kwenta. Hindi ka ganun. Kasi hindi ganun yung tingin sa'yo ng Lord. Sobrang special ng tingin sa'yo ng Lord. Nagniningning ka nga sa Lord. Sino dito nagniningning sa mata ng Lord? Amen. Kay nagniningning ka sa Lord. Amen. And sabi niya dito, you are a chosen people. Lahat kayo dito, you are a chosen people. Pinili ka ng Lord. Amen. You are royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into wonderful light. Sino ditong madami ng testimonies na sinagot ng Lord this year? I-share nyo sa katabi nyo. I-share nyo. Kasi, imagine, sobrang daming answered prayer na binigay, sobrang daming pagkilos na ginawa ng Lord. And gusto ng Lord, i-share mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, nak, i-share mo. Uy, i-share mo. I-share mo yung pagkilos ng Lord sa buhay mo, i-share mo. Amen? And pinakamaganda dito, you are God's very own possession. Grabe, no? Sobrang mahal na mahal ka ni Jesus. Sobrang nanatili talaga siyang faithful. At anumang pagsubok, this year talaga, honestly speaking po, this year, ang dami ko pong pinagdaanan. Mapa-family, friends, school, kahit sa works. But still, ang Lord, faithful ang Lord sa buhay mo. Faithful ang Lord sa buhay ko. Sabihin mo nga, Lord, you are faithful. Amen. And yung healing na inaasam nyo sa Lord, i-ask nyo lang. Dahil ang Lord yung magbibigay sa inyo. Ano mang karamdaman, sakit karamdaman, hingin nyo lang sa Lord. And ari pala, wag yung tatanggapin na sakitin ka. Kasi hindi ka sakitin. I-cast out mo lahat ng sakit karamdaman sa buhay mo. Kasi hindi yan galing sa Lord. Amen. And ang Lord ang magpapagaling sa'yo. Amen? Kaya know your identity sa Lord. Mahalaga ka. Kamahal-mahal ka. Importante ka. At hindi ka pababayaan ni Jesus. Amen? Kaya wag din tayong matakot. Diba sometimes, yung binabato sa atin ng kaaway, parang naa-adapt natin siya. Wala pala akong kwenta. Hanggang dito na lang pala ako. 'Di ba sometimes ganun? Na parang inadapt na lang natin. May season akong ganun this year na, ganun pala ako, Lord, sige. Inadapt ko na lang. Pero nirebuke din ako ng Lord na, nak, hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Hindi ka mayabang. Hindi ka masamang tao. Hindi ka walang kwenta. Amen? And alam niyo po, yung verse na pinanghawakan ko din sa Lord this year,
Ito po, Genesis 12:3. Sabi doon, I will bless those who bless you, and curse those who curse you, and all the families of the earth will be blessed through you. Amen. Kaya panghawakan nyo to kasi pinanghahawakan din to nila Bishop ng JA1 People. Pinanghahawakan tong verse na to. The Lord will bless those who bless you. Kaya be grateful kasi blessed ka. Amen. And huwag kang mag-alala dahil the Lord will curse those who curse you. Kaya huwag kang matakot. And madami kang mabibless kasi ginagamit ka ng Lord for the glory of God. Para mapuno yung kingdom ng Lord. Kaya magpagamit ka. And ano nga yung calling natin? To be with Jesus. To win, yung vision natin, to win souls and make disciple. Amen. Kaya i-share mo ang Lord. Kasi madaming mabibless sa buhay mo. Kasi alam mong faithful sa'yo si Jesus. Kaya wag mong ikahiya ang Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag mong ikahiya ang Lord. Be faithful. And alam niyo po, yung pinakamatindi na sinasabi ng Lord, na kahit nasasaktan ka, maglingkod ka. Anak, kahit madami kang pinagdaanan this year, huwag kang umalis sa tabi ko, maglingkod ka. Kahit may doubt ka sa lahat ng bagay, kahit nasasaktan ka, kahit hindi mo alam yung future mo, maglingkod ka. Kahit feeling mo, hindi mo alam kung anong mangyayari or kung mangyayari pa ba yun na ideklara sa'yo, yung pinanghahawakan mong Lord, maglingkod ka. Sige nga, tapikin mo pa nga yung isa mong katabi, sabihin mo, maglingkod ka. And i-remind mo pa yung isa mong katabi, Hoy, hindi ka emotional. Hoy, sabihin mo sa sarili mo, self, strong ka. Overcomer ka. Victorious ka. Kasi anak tayong lahat ng Lord. Amen. Pwede ba tayong tumayong lahat? Sige, tarang yumukot, pumikit. Tara mag-pray sa Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sige, pray. And sabihin mo lang sa Lord, Lord, grabe, sobrang faithful mo, pinay-strong mo ako. Come on, pray. Jesus, the Holy Spirit is here. And may ginagawa siya, may sinasabi siya. And ngayon, yung huling deklarasyon, pray. You are victorious. You are victorious. Hallelujah. Come on, pray. And ngayong oras na to, pinapakita ng Lord lahat ng pinagdaanan mo. Lahat ng challenges mo. Ngayon, pinapakita ng Lord sa'yo na lahat ng problemang dumating sa buhay mo. Lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng hinanakit at galit, nire-remind sa'yo yun ng Lord. Come on, pray. At alam mo, sinasabi sa'yo ng Lord, anak, ang strong mo. Anak, you are victorious kasi nanatili ka sa akin. Come on, pray. And imagine kung gaano ka ka-strong para ma-overcome yung lahat. Imagine kung ano ka ka-strong para ma-receive mo yung breakthrough, yung fire. Imagine kung gaano ka ka-strong para ibigay sa'yo ng Lord yung desire ng puso mo.
ba sabi niya sa Romans 8:18? The pain that you've been feeling can compare to the joy that's coming. May ipapalit ang Lord sa sakit, sa lungkot, sa hinanakit. May ibabalik ang Lord sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw na blessing at pabor. May inaayos ang Lord na relationship. Kung hindi mo pa kayang i-let go, iwan mo na this 2024. Kung may hurt ka pa din, kung may sakit ka pa din dyan, iwan mo. Iwan mo. Sabihin mo, Lord, iniiwan ko lahat ng pangit na nangyari sa buhay ko. Lord, iniiwan ko anumang sakit karamdaman this 2024. And alam niyo, sabi ng Lord na, you are victorious. And gusto ko pong iwan sa inyo tong last word na to. No prayer is too small for God. Walang maliit na prayers sa Lord. Ano mang prayer yan, dinidinig yan ng Lord. Ano mang dalangin ng heart mo, ano mang sinasabi mo sa prayer, naririnig yan ng Lord. And sabi niya, it will happen in God's perfect time. Sasagutin ko yan in God's perfect time. Remain faithful. Kasi madaming ibibigay sa'yo, madaming ipagkakaloob sa'yo ang Lord. Amen? And pwede bang kantahin natin tong kantang to kay Jesus? Sabay-sabay nating kantahin to ng buong puso. Kung hindi mo man alam tong kanta to, pumikit ka lang, pray ka lang. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, mahal kita. I just wanna say, magpasalamat ka lang sa Lord. Come on. for all the things that you've done in my life. I deserve you more. I am willing, Lord, to do your will.
God. Come on, pasalamatan natin si Jesus. Lord, salamat God. Salamat Lord. Lord, salamat sa mga hinayaan mong mangyari sa buhay namin. Lord, salamat sa mga pagsubok. Lord, salamat sa mga challenges, Lord. Lord, salamat sa pagiging faithful mo, Lord. Lord, salamat sa lahat ng biyaya at pabor mo, God. And Lord, today, we claim the supernatural victory, Lord. We are victorious, Jesus. We are healed. We are favored. We are blessed, Lord. Come on. Pray. Pasalamatan natin ng Lord. Hallelujah, Jesus. And alam mo yung dineklara ni Bishop na madami dito magiging multi-millionaire. Lord, mangyayari yun. Mangyayari yun. In Jesus' name. Alam mo yung sinabi ni Prophet Joshua na madami makakapag-travel dito all over the world. Lord, mangyayari yun. Yung idineklara ni Prophet na may tatawag siyang pastor, pastora, a prophet dito sa church na to, Lord, mangyayari yun. At yung sinabi niya na madaming yayaman sa JA1 people, Lord, mangyayari yun. And alam nyo, yung pinakamatindi, makakapagpatayo tayo ng church, Lord, mangyayari yun. Bakit? Kasi we are victorious. And ang tindi nung pagkakatawag kay Pastor Finney, ang ating pastor po'y tinawag na Rev. Alam mo, yung victory ni Pastor is victory nating lahat. Nakilos ng Lord. Inumpisahan na ng Lord. Kaya yung victory mag-o-overflow sa inyong lahat. Amen. Come on, claim the victory sa Lord. Lord, I claim the victory, Lord. I claim the victory, Jesus. Lord, sabi mo, Lord, come on, remind mo si Jesus. Lord, sabi mo, pagagalingin mo ako. Lord, sabi mo, yayaman ako. Lord, sabi mo, maganda ang future ko. Lord, sabi mo, tinawag mo ako. And pwede bang humanap ka ng partner mo? Sige, hanap kayo ng partner nyo. And pasalamatan mo siya ngayong taon na to. And mag-declare ka ng victorious things. Mag-declare ka ng new things. Sige, pag-pray mo, hanap ka ng partner. Come on. Sige, hanap kayo ng partner. Pray. Declare. Kasi mangyayari at mangyayari yan. Come on, magbitaw kayo ng declaration kasi matindi. Sabi, di ba, no prayer is too small for God. And no declaration is too small to God. Come on. Pasalamatan mo. And kung gusto mo humingi ng sorry, humingi ka ng sorry. Kung gusto mo maayos ang relationship mo, ayusin mo. Kung anong gusto mong ideklara sa Kanya, ideklara mo. Huwag mong tipidin, sabihin mo na lahat. Grabe, sobrang strong ng Lord para ibigay sa atin, para maging strong din tayo. Sobrang faithful ng Lord para maging faithful din tayo sa Kanya. Hindi tayo alipin ng kahirapan. Amen. Madami dito aayusin yung buhay niya. Madami dito 2025, grabe ang financial breakthrough.
madami dito tatawagin bilang leaders ng Lord. At madami ditong aayusin ng Lord ang relationship niya sa family niya, sa friends niya. Kaya Lord, maraming salamat God. Salamat Lord sa works mo, sa biyaya mo, sa pabor mo Lord. Lord, maraming salamat Jesus. And Lord, patawarin mo kami sa lahat na nagawa naming kasalanan for this 2024 God. Sinasadya man o hindi God, mapaisip, salita at gawa. Lord, forgive us. And Lord, sa mga nakasakit sa amin at nasaktan namin, Lord, humihingi kami ng tawad at nagre-release din kami, Lord, ng forgiveness. And Lord, maraming salamat dahil mahal mo kami, Lord. Lord, maraming salamat dahil yung pangako mo pinanghahawakan namin hanggang ngayon. Tinutupad namin hanggang ngayon. Lord, salamat dahil napaka-faithful mo sa buhay namin, Lord. And Lord, salamat kasi papasok kami ng 2025 na kasama ka. And Lord, we are claiming the victory, Lord. We are claiming the breakthrough, Jesus. And Lord God, maraming salamat, Lord. Mahal na mahal ka namin, Lord. And Lord, itinataas namin sa iyo lahat ng papuri, parangal, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, kung di pa kayo tapos mag-pray, pag-pray nyo lang. Sulitin nyo na. And mangyayari yan. Maniwala ka lang.